So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, ang topic ngayon ay tungkol sa mga pangit, average, tsaka sa mga pogi. So, kung makikita nyo sa lipunan, mga 70% naman ng tao ay normie or average. So, ibig sabihin yan, sila lang din nagkakatuluyan. Yung mga pogi naman, may nakakatuluyan din sila, pero depende na lang yan sa pogi kung ano yung priority niya. So, marami kasi nagsasabi na na bakit si ganito, ganyan, kung ano-anong pangit naman siya, average looking naman, nagkakaano. Totoo naman yan, nangyayari talaga yan. Kaso, pag tandaan nyo, ito lang naman yan sa Blackpill Pag pangit ka, pangit din treatment. Pero kung dalawa kayong babae at lalaki, pareho kayong pangit, syempre trato nyo sa isa't isa, average lang din. Kasi dalawa kayong pangit So kung ang laging nangunguna, laging superior, or yung, yun. Ang laging superior is yung may upper hand sa looks department. So, yung mga sinasabi nyo dyan na normie, mga average, mga ganyan, may nagiging girlfriend naman. Totoo naman yun, kaso average lang din yung attraction. Hindi yung totally na talagang magsisim, tapos yung talagang pagsisilbihan ka. Kasi may mga asawa, ganun Yung ganun napansin ko sa may asawa, normal treatment lang din. Hindi sila yung parang sinasanto, baka nga, hindi sila yung kinakalabit or something na siguro kakalabitin na lang sila paminsan-minsan, pero hindi kagaya sa pogi na talagang pag pogi ka, parang yung babae nagiging lalaki, o parang ganun yung eksena, tapos sabay sila yung makulit, gumagawa ng effort, ganyan. So, laging ganun yun. Hindi ko naman sinabi na, basta ang rule ko kasi, kung sino yung may upper hand sa looks, siya yung mas, dominant sa relasyon. Tapos yung mababa sa looks, siya yung submissive. Kasi yung mababa sa looks lagi, siya yung wala ganong options. Yun lang naman yun common sense naman yan So, 70% average looking. So, sa dalawang average na sa average na yon ng couple, lalaki at babae, kung sino nangingibabaw ng onte dun sa itsura, siya yung dominant. Ganun naman yun Kuwari, dalawang normie na isang couple, yung babae average, pero nangingibabaw yung itsura niya dun sa isa pang normie. Kagaya yung nakita nyo na lumuluhod-luhod, diba, na video. Kalooks match lang naman nila yun average lang naman yun, pareho lang naman sila. Pero yung lalaki kasi mukhang hamburger yung mukha kahit nakatalikod, obvious na obvious square yung mukha niya. So, medyo ibabaw onti yung babae nun. Sino dominant? Obvious naman, nakita nyo, diba? Lumuluhod-luhod yung lalaki. Kasi, mas dominant mas maganda yung facial harmony, which is yung babae. Ganun lang naman yun na kung sino yung nangingibabaw sa looks department, siya yung mas dominant sa relasyon. Pagka parehong-pareho kayo ng itsura, which is nangyayari sa relasyon yan, common yan common yung magkakapareho talaga. Kasi yung babae, di ba sinabi ko na sa inyo yan, pag namili yan, kuwari, disregard na natin yung pogi kasi napakabihira niyan rare lang talaga yan 10% lang sila sa lipunan tsaka sa mga online mo lang makikita. So, i-disregard na natin yung mga pogi kung wari. Ito, yung mga average looking na yan na magkapareho ang itsura, mas dominant pa rin dyan yung babae. Kahit na magkapareho sila ng itsura, mas dominant pa rin yung babae. Kasi siya ang may pepe.
sabihin nyo, bastos mo naman. Pero yun talaga ang totoo. Yung babae kasi may pepe. Siya nag-hold ng sex. So, siya pa rin talaga yung dominant. Tsaka dito naman sa lipunan, gano'n naman talaga na binibigyan ng priority talaga yung babae kasi sila yung weak gender. So, pagkaparehong itsura ng lalaki at babae, mas dominant yung babae. Yun lang na yun, matik na yun. Wala namang patas dito sa mundo Tapos yung iba kasing red pillar na membro, delusional, gusto pantay. Hindi pwedeng ganun. Sa relasyon, walang pantay. Tandaan nyo yan, may mayaman, may mahirap, merong pangit, merong maganda. Sa buhay, walang pantay. Hindi ako naniniwala sa equality. Illusion ng equality. Kasi kung pare-parehong itsura ng tao, pare-parehong equal, so, wala na mag-iinggitan sana. Wala na sanang magpapapogi. Wala na magpapaganda. So, walang kulay ang buhay. Walang saysay. So, wala talagang equal. Gusto kasi ng iba na kung average looking ka, isasamba ka ng babae. Yung kasi gusto na ibang red pill member delusional. Sabihin ng iba, average ako, meron naman akong pera, marami akong pera. Gusto nila pagsisilbihan sila dahil sa pera nila. Hindi mangyayari yun. Pagsisilbihan ka lang pag ikaw ang may upper hand sa looks. Kuwari may pera ka, tas nakuha mo 5 lang. Average ka, kuwari 5 ka lang, tapos may pera ka, malamang papatol sa'yo niyan 4 or 3. Hindi papatol sa'yo yung pwede ka patulan ng 7, pero ang mangyayari, beta box ka nun. Kasi, mas upper yung looks niya so beta box ka nun. Tapos, bihira ka lang bigyan ng sex. Ganun lang naman yun Tas kung may pera ka, mayaman ka, tapos 5 ka lang, tapos ma-attract mo niyan mga 4 or 3 lang. Ganun talaga buhay. Hindi talaga pantay buhay, promise. Wala talagang illusion yung mga wishful thinking yung pinag-iisip ng mga miyembro dito tsaka sa mga hater na itong channel na to. Wishful thinking yan. Ganun lang naman rule kahit naman sa sa trabaho. Kuwari, open yung job opening para sa warehouse, magbubuhat ng mga karton. So, sinong pipiliin doon ng mga lalaki? Sino pipiliin ba yung babae? Magbubuhat ng karton? Malamang hindi. Lalaki pipiliin. Pero sa mga lalaki na yon, sinong pipiliin? Yung matangkad, malaki katawan. Hindi nila pipiliin yung patpate na maliit yung frame. Ganun talaga buhay. Kaya kayo, huwag kayong delusional. So, yung mga nagsasabi dyan na, bakit siya ganito, pangit na tingnan nyo yung treatment. Nakikita nyo ba yung treatment? Hindi nyo naman nakikita yung treatment Proven na to Ang dami na ito kahit nga lang dito sa sa kalye. Tingnan mo, may halo effect kasi may mga itsura. Tingnan mo nga, napapalingon nga yung mga tao pagka unique yung itsura ng lalaki at babae na may upper hand. Ganun talaga buhay. Biological instinct yan. Kasi gusto talaga ng mga tao na na may itsura sila. Bakit want mag-improve ng tao? Bakit gusto nilang pumuti? Bakit gusto nilang pumogi? Ba't sila nagpapakosmetics? Ba't sila nagpapaganda, nagpapagupit? Kasi nga, yun ang basihan Yun talaga yung basihan. Yun talaga yung basihan ng trato sa'yo. Kaya, kailangan, kung lalaki ka, magagawa mo lang talaga is maging presentable, tsaka malinis, tsaka bagong gupit. Yun lang talaga magagawa mo. Kaya yun sinasabi ko, tas the rest nyan is, sa skills mo na siguro, ganyan. Yun din pala, nakaka-apekto rin yun, itsura mo, sa personality mo. So, kung pogi ka, maganda, pansinin mo si Marian, diba? Ang kulang ng niya. Kasi may confidence siya Hindi trying hard yung sayaw niya. Kasi nga,
may confidence ka dahil may itsura ka eh. So, tingnan mo naman yung sayaw niya. Pansinin mo yung average. May gumaya sa kanya ng mga normie, average. Yung itsura ni Marian, di ba? May gumaya, pero trying hard. Trying hard. Promise, trying hard talaga. Kasi talagang, ganun-ganun talaga sila. Trying hard. Merong iba naman, average, normie, naguhubad-hubad pa. Pero hindi nila nakaya yung yung million. Yun palang proof na eh. Hindi nila tiningnan yung dance. Ang tiningnan nila yung itsura ni Marian talaga. Plus na lang yung dance. Kasi nga, may confidence siya na yun, may confidence siya. Kaya nade-develop yung mga talent na may mga itsura. Kasi maraming pupuri sa kanila eh. Tawag doon, positive reinforcement. Kung pangit ka, pangit din treatment sa'yo. Lagi kang mamaliitin. Kung mabait ka, na pangit sasabihin, ano kaya kailangan nito? Ano kaya kailangan nito? Siguro may kailangan to. Ganun lang naman yun. Tapos sabay, kung mabait ka, sweet, sasabihin, creepy. Tapos pushy. Ganun sasabihin ng tao. Pagka average ka naman, average lang treatment. Wala lang, transaction lang, ganyan, average lang. Pero, hindi guarantee yun na talagang meron siyang genuine desire. Yan yung sinasabi ko na love ng babae, genuine desire. Yung kahit na mahirap ka, siya mag-a-adjust. Totoo yun, promise. Yung mga iniiwan ng babae nila, ibig sabihin, hindi genuinely attracted yung babae dun sa lalaki. Kasi, iniwan niya eh. Ibig sabihin, hindi siya nag-adjust. Pagka yung mga marami na ako nakita nito, yung babae nag-a-adjust talaga. Pag gustong-gusto niya yung lalaki, ina-adapt niya yung lifestyle. Proof nito si Ellen Adarna. Nag-a-adjust siya dun sa kanino ba yun? Kay sino ba yung niya? Si John Lloyd ba? John Lloyd ba yun? Basta si Andy Eigenman. Gusto niya yung katutubo na okay yung jawline. So nanirahan siya sa probinsya, tapos submissive siya doon. Biruin mo, mahirap yung lalaki. Nag-adjust si Andy Eigenman. Yan ang nagagawa pagka genuinely na may desire yung babae dun sa lalaki. Na-adapt niya na yung Tsaka isa pa, nag-exchange din sila ng similya. So yung similya ng lalaki, yung sperm ng lalaki, napupunta doon sa babae, na-absorb ng katawan niya. So, na-adapt niya na rin yung ugali ng lalaki. So, yun lang yun. Kaya karamihan yung mga babae, marami yung body count. Iba-iba na yung ugali nila kasi iba-iba na yung DNA na pumasok sa kanila, yung similya, di ba? So, iba-iba na yung ugali nila. So, kumari may 10 body count yan. So, yung ugali nung 10 lalaki na yun, na-adapt na niya. Which is fuck up na talaga. So, ganun talaga yun. Yun yung sinasabi ko ng genuinely desire yung or mahal na mahal ka nung babae. Yun yung ginagawa nila. Merong nagdo-donate ng kidney, tapos inaalagaan. Parang yung tito ko sa side ng tatay ko. Nakoma kasi yung lalaki. Tapos sabay inalagaan siya nung babae. Araw-araw yun hanggang siya yung nauna. Nagka-breast cancer yung babae. Kasi hindi niya iniwan yung lalaki. Ibig sabihin, yun yung genuine desire. So, sa mga normie ba na mag-asawa, nakikita nyo ba yan? Kasi yung mga katrabaho ko na mag-asawa, magka-looks match sila eh. Ang submissive talaga yung lalaki. Kasi wala siyang option eh. Average lang siya. Tapos magkahawig pa sila. So, ayun yung nangyayari. Submissive dun yung lalaki parati. Siya yung gumagawa ng pambabaeng trabaho. Siya yung gumagawa ng panglalaking trabaho. So, in short, utusan. Doormat, ganun. So, yung mga nagsasabi dyan na bakit si ganito, ganyan, yung mga ganyan.
Natatawa na lang ako eh. Hindi naman nila alam yung nangyayari talaga sa sa loob ng relasyon eh. Nagja-judge na lang sila base sa nakita nila na ganyan. Tsaka tong mga nagsasabi nito low IQ to, mahina yung kokote. Hindi nila kayang ilagay yung sapatos nila dun sa kalagayan nung tao na yon na may relasyon. Kaya kayo kung mababa self-awareness nyo, hindi nyo kaya ilagay yung sapatos nyo sa ibang tao, is wala kayong clue. Hindi nyo alam nangyayari. Hindi nyo alam nangyayari sa relasyon. Kasi isa pa, mostly mga nagko-comment dito wala ring experience. Kahit nga yung sinabi kong 30 na date na sinabi ko, baka nga hindi nyo ma-experience yan. Promise sa totoo, ganun talaga yun. Now, kumare, kasi 'di ba, yan, hindi naman ako chad eh. So, marami ako nakadate dahil lamang ako sa itsura. Pero doorway pa lang yun. Biruin mo yung pinasok ko. Ganon. Hindi ko lang, yung 30 na yun, hindi ko naging girlfriend lahat yun. Biruin mo. Dahil nangibabaw yung itsura ko eh. Mas above ako sa kanila eh. Pero, syempre, ano ba yung mga na-date ko na opportunistic, single mother, tapos sabay yung gusto nila, yung ka-looks match nila. So, yung mga ganyan. So, yung itsura ko. Kung chad siguro ako, bubuka kaya mga yan agad. Hindi naman ako chad eh. Pero kung chad talaga ako, bubuka kaya mga yan. Biruin mo. Hindi, walang lalagpas sa 30 na dates ko. Bubuka kaya mga yan. Hindi ako chad eh. Napaka-rare kasi ng chads. 10% lang sila sa lipunan. Baka nga kayo, sa yung 30 na dates ko, hindi nyo malagpasan yan. Ni isang date lang, hirap na hirap pa kayo, kunin pa 1 taon nyo. Hindi sa nagyayabang ako, pero yun talagang katotohanan. Ginajudge ka talaga base sa itsura. Marami kasing delusional dito na nagsasabi, bakit si ganyan? Ano yung treatment? Yung treatment kasi tingnan nyo. Yung nakikita nyo sa panglabas, wala yan, wala. Gusto mo ba, ikaw kung may kapartner ka, gusto mo ba hindi ka mahal ng babae genuinely? Hindi siya attracted sa'yo? Habol niya lang sa'yo pera? Or habol niya lang sa'yo dahil tagahatid ka niya? Nangyayari yan Nangyayari yan. Yung lalaki naghahatid sundo. Yung mga seaman, isa pa yan. Yung mga seaman, kala mo babaero yung mga yan? Sila nga yung umiiyak-iyak sa tulfo eh. Nakakatawa kayo eh. Sasabihin nyo yung pera malaking factor yan. Hindi malaking factor yan. Kahit na gaano ka pa kayaman, kung hindi genuinely attracted yung babae, baliwala yan. Kahit ikaw ba maatra ka sa babae na tanungin nyo sarili nyo, ganito kung may kukote kayo, may common sense kayo, tanungin nyo sarili nyo, yung babae na pangit, two lang, pero ubod ng yaman niya, maatra ka ba ng todo dun? Tapos sasambahin mo ba siya? Ano sagot nyo? Malamang hindi. Mga low IQ kasi kayo eh. Malamang hindi. Si Junisha, pinagtsatsagaan na lang siguro yun dahil walang option yung lalaki. Or si Junisha lang talaga naging girlfriend ng lalaki. Kung maraming option yung lalaki, hindi pa patol kay Junisha yun. Kalokohan yung mga yan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Lalaki nga, ayaw nga pumatol sa matanda eh. Ibig sabihin, yung desire ng biological instinct pa rin ng lalaki yung nangingibabaw, which is youth. Ano ba meron sa youth? Looks. Kayo naman talaga pinapaano nyo pa pinapahirap nyo pa yung sitwasyon eh. Yan lang naman talaga eh. So yung mga nagsasabi nyo na bakit ganun? Bakit? Gaano ba karaming pogi? Pumunta ako ng mall kahit nandito na ako sa ibang bansa, wala akong makitang pogi. Bihira eh. Actually, ilang buwan na ba ako dito? 7 buwan na. May nakita ba ako ng mga pogi? Wala.
puro kasing itsura ko lang. Yung Chad na nakikita ko dun sa YouTube, nakikita ko ba yun sa personal? Promise, wala akong nakita sa 7 months ko dito. Malaki nga expectations ko dahil nandito ako sa western country. So inisip ko, nasa mga puti ako na bansa, dapat maraming Chad dito. Pero yung expectation ko, wala talaga puro ka-looks match ko lang. Bihira pa, mas lamang pa ako sa kanila. Kasi kung hindi ako lamang sa kanila, kahit na 37 ako, sana walang nag-approach sa akin, wala sanang ganyan. O ibig sabihin, lamang pa rin ako. Biruin mo, marami namang iba dyan na mas bata pa sa akin Marami namang iba dyan na mas bata pa Bakit ako? Diba? Kayo talaga. Mga delusional kasi yung mga iba dito. Comment lang ng comment Bakit ganun? Hindi ko naman dinidiscredit yung ganyan na magkarelasyon sila. Wala akong pakialam dyan. Ang pakialam sa black pill is yung genuine desire, yung treatment. Yung treatment. Saan ka nakakitang Stacy na sumamba kay Wamos? Kayo naman, nirespeto lang si Wamos ng asawa niya kasi may pera siya tsaka nire-respeto siya ng ibang tao. Pero hindi nyo na alam yung nangyayari sa likod nun. Na dun nga lang sa relasyon sa vlog nila, ginagawa pa nga ni Wamos na katawa-tawa sa sarili niya para mag-clickbait lang Tapos malalaman mo rin yan na yung body language, kung sino mas madikit. Itong mga taong to, mga hindi ginagamit yung kokote. Bakit si ganito, ganyan. Oo, hindi ko dinidiscredit yan dahil napaka-rare talaga na may itsura. Hindi lang sa lalaki yun kahit sa babae. Diba, pinakita ko naman yung video na last. Diba yung last na video, nung kung may matripan kayo. Ilan ba matitripan nyo dun sa mga pinakita ko? Yan, real life yan Real life yan. Real life yan. Yan yung mga katrabaho ko. Makikita mo sa everyday yan. Ilan ang attractive na kasing itsura ni Liza Soberano. Kasi kung susundin ko talaga standard ko, yun talaga gusto ko Yun talaga gusto ko. Si Liza Soberano tsaka Maris Racal. Yan talaga pinaka gusto ko. Yung mukha nila, talagang yan pinaka Stacy dito sa Pilipinas. Nakikita ko ba yan sa mall? Wala. Sa trabaho ko, wala. Sa kalye namin, wala. Wala ako nakikitang ganyan. Kayo talaga, yung mga kokote nyo yung mga, dyan yung nakikita nyo lang kasi superficial, yung yung mga nangyayari sa yun pa lang Yung palang pruweba, yung mga seaman. Diba? Sabihin nyo, babaero yung mga seaman. Lul, hindi akong maniniwala dyan. Umiira lang sa inyo pera. Once na mawala yung pera nyo, minsan nga, hinuhututan na lang kayo Nagbibigay na lang kayo ng pera, pero nagpapagamit sa iba, sa may itsura. Yung babae. Ganun lang naman yun Kaya pansinin mo sa Tulfo, 'di ba? Sa Tulfo ang daming mga seaman, mga nag-abroad. Kung makikita mo sila, ang tataba nila, 'di ba? Yung mga lalaki, mataba, tapos mukhang bonjing, tapos mukhang ewan ko kung pangit talaga, masagwa itsura. Iiyak-iyak sila sa Tulfo. Malamang dapat ka talaga umiyak dahil ginamit ka lang Gusto mo ba ganon? Mamahalin ka dahil lang sa pera mo? Tapos mamahalin ka lang dahil sa sa status mo. Ang mahirap pa niyan, pag ganyan yung sitwasyon, hindi mag-a-adjust sa'yo yung babae. Ikaw mag-a-adjust parate. Kasi pagka hindi ka nag-adjust, iiwanan ka niyan, promise. Ito lang naman ang rule dyan Ginagawa nyo pang komplikado Kung sino ang above sa itsura, siya ang dominant sa relasyon. Sino ang above sa itsura, siya ang dominant sa relasyon. Yun lang naman yun. Pero kung pantay sila ng itsura, mas magiging dominant doon yung babae kasi dahil sa pepe. Yun lang naman yun.
So, paano? Mga mahina ko quote eh. Yun lang. Peace.